I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Mayroon tayong upload videos updates. Tingnan nyo ito ha, kung gaano kagaling mamuno ang Pangulo. Wala talagang makakalusot mga kababayan kahit anong gagawin nila sa mga gumagawa ng kalukuhan, yung magbibenta ng mga kontrabando, malabo mangyari. Ito. Sabi po hindi ka na mag-vlog. Mahilig ka talaga sa corned beef. Sabi po ng Super Radio Palawan, ayan, humigit kumulang 200 milyon halaga ng umano'y. Ayan, alam nyo na ang pangalan niya. Muling na-recover sa West Philippine Sea. Nako, siguro may kagagawan itong mga chihuahua. Aabot sa humigit kumulang 200 milyon na halaga ng hinihinalang blank ang muling matagpuan sa karagatan sakop ng West Philippine Sea at itinorover sa mga autoridad ngayong araw, October 11, 2025. Nahuli po tayo pero it's okay, no? Dami niyan mga bes, ha? Ayon kay Commander Richard C. Paligsa, PN Commanding Officer ng BRP, Ladislao Diwa, PS-178, nagsasagawa muna umano sila ng maritime at sovereignty patrol nang makipag-ugnayan sa kanila ang Maritime Civilian Active Auxiliary Units matapos makakita ng dalawang sakong umano'y kontrabando na palutang-lutang sa dagat. Sa tulong ng PDEA, Palawan ng PPO, DAS PIU, City PNP, CIU Police Station 4 sa Western Naval Command agad na isinagawa ang operasyon na kaugnayan dito. Agay, dami nito ha. Hindi talaga sila makakapasok ano. Batay sa investigasyon sa PDEA, Palawan Provincial Director Christopher Torres, ang nasabing mga sako ay naglalaman ng 36 na bricks ng hinihinalang blank na tinatayang halaga ng 214,416,800 agoy. Kaya pa, nagpositibo ang mga ito sa, alam nyo na mga bes, ayan substance base sa resulta ng Raman spectrometer test. Ngunit isa ilalim pa sa confirmatory laboratory examination para sa final na verifikasyon. Samantala, ang mga nakuhang kontrabando, kabilang ang mga nauna ang na-turn over sa mga autoridad, ay papadala sa PDEA Central Office para sa tamang disposisyon. Patuloy namang ang investigasyon hinggil sa magkakasunod na pagkadiscovery ng mga naturang alam nyo na, sa karagatang sakop ng Palawan na bahagi ng West Philippine Sea. Agay. Yan lang ang pinaka-highlights mga bes. Hindi ko na ipapakita sa inyo kasi masilan ang YouTube. Yung isang video ko, hindi niya sayang. But anyway, ito pa. Sabi po ng BOC. Nako po. BOC News Today, BOC na intercepted 1.8 million. Agay. Worth of canceled in shipment from Vietnam. Agay. Yan, mga kontrabando mga bes. In line with the President R. Marcos Jr. directive to intensify border protection and bolster the national government anti-drug campaign, the Bureau of Customs Ninoy Aquino International Airport, BOC na in coordination with the Philippines Drug Enforcement Agency PDEA and the NAIA Interagency Drug Interdiction Task Force, agay, intercepted shipment containing 16,150 grams of agay. Ayun, alam nyo na mga bes. Hindi ko na binabanggit. Yan local known as alam nyo na yan, with the unestimated standard value of 1.9 million 820,000 at the Fair Cargo Warehouse, Pasay City on October 6, 2025. Grabe kayo ha. Nandyan pala sa warehouse nyo ha.
O the shipment declared as e-commerce consolidated package arrived from Hanoi, Vietnam. O M goes. Following the detection of suspicious image during X-ray screening, a 100% physical examination was conducted which led to the discovery of 3 styrofoam boxes containing 26 packages and white crystalline substances concealed alongside packs of coffee powder. Field testing conducted by CAIDTF and PDEA yielded positive results for methamphetamine. Ayan. Yun na yun. So, yun mga bes, ano po ang kapalagayan nyo? Grabe talaga hindi sila talaga makakapalag Siyempre, the size yan were turned over to PDEA for further disposition and further investigation. The 2 representatives of the consignee logistic company were arrested. Oh, yeah. On site in violation of Republic Act number 9165, Comprehensive Dangerous Act of 2002. The case also constitution violation of Republic Act number 10863, Consumer Modernization and Traffic Act, particularly Section 1400, misdeclaration, Section 1401, ayan, unlawful importation and exportation, and Section 115, the regulation, importation and exportation. Agoy. O, ayan, mga bes, O, ayan, mahaba ito, mga kababayan. Ayan lang, bahagya lang ipinakita ko sa inyo, 40 po ng BOC. So, yun, mga bes. Ito pa, mga kababayan. Grabe talaga. Matindi. Baka galing ito sa Davao, no? Baka mayroon silang lab dyan na hindi nakikita. Baka sa kabundukan. Niluluto nila, kaya binababa nila para ibenta. Kaso lang hindi nakakalusot. Baka lang, baka. Sabi ko. Kaya nasabi ko yan, na baka galing sa Davao. Gawa nga doon sinabi ni Mayor Clarix, no? Doon po sa mga trucks na nagkakarga ng relief goods papuntang Cebu yata yun, no? Na hinihinala niya, baka may laman na kontrabando yun, na pag-aari ng mga Chihuahua na protektado sila ng mga Duterte. Kaya nasabi ko po yun. Ordinary mean extraordinary cats. Nako po, talaga. Balanga City, Bataan, on a quiet August morning. 2 lifelong fishermen, ayan. Di ba? From barangays Sisiman set out to sea hoping for a routine catch. Instead, by late afternoon, the netted a discovery that would alter the course of Bataan's fight against 6 waterlogged sacks containing 118 kilograms of ayan, alam nyo na, canceled on food packets marked with the Chihuahua characters and labels mimicking dried durian valued at staggering 802.4 million. Agoy. Ayan, hindi na natin ipakita, mga kababayan. Masilan si YouTube. So, yun, mga bes. Research nyo yan. Sabi po ng Daily Tribune. Thank you for watching. See you again on my next upload. There's more. Actually, ang dami nito. Kanya lang Yung iba kasi talagang, baka kasi ito si YouTube hindi talaga niya tinatanggap. Limitado yung pag-i-spread niya. Kaya hindi ako nag-upload ng gaano ba. Kaya ito, sana ma-upload niya ng mas, kumbaga mas i-open niya sa public. Siyempre, kontrolado tayo dito, mga bes. Thank you for watching, mga kababayan. See you again. Bye. Babush. God bless. Philippines.